Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Cheska, certified in love at isang masayang bride-to-be. Sumulat po ako kasi may gusto akong itanong. Ano man po ang isagot ninyo, paniniwalaan at gagawin ko. Hala! Sure ka ba? Sige. Sure ka? Padalhan mo kami ng alay. At ng limpak-limpak na salapi. Cheska! Anyways, sobrang lodi ko po kasi kayo at mas sinusunod ko pa kayo kaysa sa nanay ko. Eto po ang kwento. 1 taon pa lang kami ng boyfriend ko pero grabe ang connection namin. Para kaming pinagdikit na bubblegum na kahit anong pilit hindi kayang paghiwalayin. Sabi nga ng friends namin, match made in heaven. Pareho po kaming hindi naniniwala sa long engagement kaya nung nag-propose, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, isang malakas na oo ang sinagot ko. Ang problema ko po, merong isang makulay, malaki, at loud and proud na tattoo sa dibdib niya. Hindi po ito basta tattoo. Hindi dragon. Hindi tribal. Hindi inspirational text. Pangalan ng ex. Hindi siya maliit, tambalang kumikinang. Hindi rin discreet. Hindi kailangang magsalamin ni Mama Nicole para mabasa niya. Kasing laki siya ng titulo ng pelikula kapag nanonood ka ng sine. Sabi ko sa kanya, baka naman pwede namang ipa-laser, ipa-repaint, ipa-retouch, gamitan anumang available na technology para mabura. Ang sagot niya, wag na daw gawing issue dahil tapos naman na sila ng ex niya. Past is past daw. Para namang hindi nagsusumigaw yung tattoo ng, "Hello, I am the ghost of the girlfriend's past." Para bang hindi araw-araw pinapaalala sa akin na parte ng katawan niya yung ex niya. Mahal ko po yung fiancé ko. Wala naman po akong duda doon. Pero habang papalapit ang kasal, iniisip ko kung kaya ko bang pumasok sa relasyong panghabang buhay habang may lumang pangalan na nakatatak sa dibdib ng lalaking pakakasalan ko. Hindi po ba talaga issue yun? Dapat po bang i-let go at tanggapin na bahagi yon ng nakaraan niya? O reasonable po ba na gusto kong mabura? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Cheska. Cheska, we're happy for you na ikakasal ka. Yes! Pero we're not happy sa pinagdadaanan mo ngayon. Gets natin yung stress, yung panic, yung paano ba to, 'di ba? Anong gagawin natin, ganyan. Of course, para sa akin, I'm sure para din kay Jegs, valid naman. Valid yung nararamdaman mo na naiinis ka at nagagalit. Valid din naman yung sinabi ng fiancé mo na past is past. Ganyan. Pero ako nakikita ko na kung bakit dapat gawa ng paraan ng fiancé mo, ha? Kasi this is something that you want. Correct, oo. Ito yung isang bagay na in-express mo. Ang swerte nga ng jowa mo kasi nag-e-express ka. Diba? You say what you feel. You say how you feel. Sinasabi mo sa kanya na ito yung nararamdaman ko sa sitwasyon natin. Gawin mo ng paraan. Ano, 'di ba? Parang katulad din lang yan ng
Hindi mo gagawa ng paraan. Yung totoo, yun yung gusto ko sabihin sa fiancé mo. Ito totoo. Pagka hindi mo kasi ito ginawa ng paraan, medyo nanenervyos ako. Kasi paano pag kinasal na kayo at meron kang special request Correct. na, magbibigay sa kanya ng kapayapaan, kapanatagan ng kalooban, hindi mo ba ibibigay? Ang worry ko dito, Cheska, kasi hindi pa nga kayo kasal, issue na sa'yo. Kaya nga. And definitely, pagkasal ka, magiging issue to sa Hindi iyo. yan mabubura kasi hindi nga mabura-bura Ito yung diba? multo Oo, talaga, multo to. Oo. Unless yung pangalan na nakasulat dyan, kunyari, di ba, Cheska ka, o kunyari yung girlfriend, ang pangalan ay Michelle, kunyari. Oo. Unless yung magiging pangalan ng anak ninyo, Michelle. Oo, yan. Diba, ay pangalan. Hindi, pinangalan din pero sa ex. pinangalan din sa ex, nakakayamot, di ba? So, see, it doesn't solve anything. Correct. Pero kapag pinaretouch niya, ganyan, alamin mo lang din yung dahilan kung bakit ayaw niya gawin. Sabi mo sa kanya, hindi ko matanggap na past is past. Correct. Kasi nakatatak kasi siya. Mabuti kung memory lang to, alaala, na wag na nating balikan talaga. Hindi Araw-araw na makikita ko yung dibdib mo at may gagawin tayo. Parang tinatampal. Para akong tinatampal, dinudunggol ako ng katotohanan na mahal mo yung ex mo sa sobrang pagmamahal, pinatato mo yung pangalan niya sa dibdib mo. Hindi pa ba sapat yun na dahilan? At saka uso na ngayon yung cover up Totoo. Kaya nga ito nga ang sinasabi ko, Jegs, ano ba yung mas malalim na dahilan? Kasi kamo, hindi mo matanggap yung past is past. Baka naman kasi na-traumatize din siya, Jegs, sa needle. Posible din. 'Di ba na hindi ko na kayang bumalik, halimbawa yung touch up o kaya patungan or kung ano man, parang kumbaga siya, pinagsisihan ko na nga na nagpatato ako nito tas naghiwalay din naman kami. Pinagsisihan not because naghiwalay lang kundi dahil malay mo masakit talaga para sa kanya, yung tipo ng sakit na alam niyang hindi mo na uulitin. Yung mga tipo ng yung mga tipo ng sakit, iba-iba kasi tayo ng pain tolerance Natandaan ko yung kaibigan ko na isa lang talaga yung naging anak. At sinumpa niya talaga sa asawa niya na hindi na kami, kahit sila talaga mag-aanak kahit kailan dahil hindi niya makakalimutan yung labor pains. Yung pain. Na kapag naaalala niya, alam niyang baka ikamatay niya, ikabaliw niya kapag inulit niya, kaya hindi na nila inulit. So baka may ganong kwento lang. Baka lang posible din ganun. may ganong kwento si fiancé. Oo. Pero sabihin mo rin din sa fiancé mo, nag-i-evolve na rin din yung technology sa tattoo. Alam ko, meron ng parang pinapahid para magmanhid. Unlike before na pag natuan ka, bawat tusok ng needle, ramdam mo talaga. Correct. So ngayon, meron ng parang pampamanhid before, parang anesthesia na rin din siya na parang pag tinatatuan ka, hindi mo nararamdaman. Parang wala na. Parang tapos na ba? Yun na ba yun? Diba? Kasi tingin ko talaga, medyo nahihirapan yung boyfriend mo, Cheska. Kasi nga, sa pag-describe mo, hindi siya basta-bastang maliit lang. Tingin ko buong dibdib niya nandun. Correct. Diba? Diba parang pang-title nga ng pelikula, hindi nga kailangan ng salamin. Diba? So, ibig sabihin, hindi talaga nga discreet. Nagsusumigaw. Kamo kung medyo natatakot ka, pa isa-isa. Yung isang letter muna ngayon. Diba? O next month na naman yung isa. Tama. Hanggang sa ma-fully cover up. Ayan. Sabihin mo sa kanya, dalawa lang ang paraan. Pipilitin mo isa-isa, na one by one, o kaya one time, big time para tapos na. Or bubuhusan ko yun ng asido para para magpekla, tas yun na yung nakabura. Tama. Gagawin mo ba ako masamang tao o hindi? Diba? Hindi, sabi naman ni Cheska, diba, kung ano man ang sabihin natin, gagawin. So, ang sasabihin mo, Cheska, sa kanya is, i-settle nyo to. Yun talaga yun. Na pwede itong make or break Feeling ko hindi dahil sa, I don't think it's mababaw Correct. Hindi na yung issue tungkol sa, of course, it's a tattoo at saka matindi yun. Pero hindi na yung, nang dahil lang sa tattoo, hindi natuloy yung kasal. Hindi yun The point is, nag-express ka that this is making you feel uncomfortable. Tas wala siyang gagawin. Paano kung kinasal na kayo? Tas may lumalandi-landi sa kanyang babae. Tas sinabi mo sa kanya, hindi ako komportable na nandyan yung babae. Tapos sinabi niya, okay lang yan. Office mate ko lang naman yan As a scriptwriter, na nakagawa na ng script sa utak, may mga ganyan na mga possible na scenario, So ilagay natin given yung fact na halimbawa, tanggap ni Cheska, which totoo naman, past is past. Wala namang problema doon. Yung problema kasi yung pangalan. Yan. Kasi pwedeng pasimulan ng issue yan. Iintrigahin kayo,
pangalan ng ex na yun. Oo. Tapos, Mabuti kung di nagta-topless ever si kuya. Diba? Kung halimbawa, nag-beach, Oo. naka-topless. hindi, Diba? marami talaga mga intrimitida sa paligid eh. Marami. Totoo din. At saka, grabe, lagi mong i-edit every time Oo. topless siya, tapos ipopost mo sa social media. Ang daming eklavu. Tapos pag nagkaanak kayo, tatanong ka, Who's "Dad, Michelle, Dad?" Oh, yeah. Talagang inano mo na si Michelle na talaga. Ang habang letra. Diba? Hindi, para talagang pangmalakasan, diba, Michelle? Oo. O kaya Nicole Yala. Ang haba, diba? Pwede sana Oo. mga mga Beth. Ayan, hindi. O kaya Ana. Oo. Ganon. Hindi eh. Nicole Yala. Michelle. Ganon. So, kaya ka na iinis. Oo, ano talaga yan? Pasisimulan siya ng maraming issue. Valid yan, And ano, trigger siya, ha? Ay, correct. Trigger siya. Yan yung tandaan mo, trigger Ay, yan. eto pa. Baka mamaya kapag ka dumating ang panahon ng emehan, lagi ka walang gana. Kasi Oo. nakikita mo yung pangalan. Di totoo. Oh, trigger talaga siya eh. Totoo. Mati-trigger ka, wala Oo. na. Mhm. Hindi na, wala na kung gana. Wala Correct. na, hindi na, ayoko na, hindi na Ayan. masaya. Ganon. At sabihin ninyo, sige, kinasal kayo, okay na. Eventually, it's a go-to argument palagi. Doon at doon babalik. Oo. O ikaw nga eh. Oo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, pa-cover up mo yan, di ba? O ano, Michelle. Siguro Michelle. mahal mo pa si Michelle. Mahal mo pa si Michelle. O kaya, halimbawa, meron lang maniningil ng cable na pangalan Michelle. O ano, naalala mo na naman yung ex mo? Di ba? Naniningil ng tubig. Oh. O, anong pangalan mo, Iha? Michelle. Di ba? O kaya naniningil ng credit card. Honey, Michelle daw. Naniningil ng credit card. May laman yan. May laman. Tapos May yung laman, waiter, diba? kumakain kayo. Michelle pangalan, daw, no? Tingnan mo, kaya pala gustong-gusto mong dito kumain, ha? Kasi yung pangalan ng waitress, Michelle. Ayan, Tingnan mo. Naku, Trigger siya, trigger. Ang dami kamong senaryo. Parinig mo to sa kanya. kung hindi nare-realize ng fiancé mo yung mga implication. Ayan. Para sa kanya, wala lang. Pero Para sa'yo, sa'yo, meron. Kasi again, trigger siya. Kahit saan mo Correct. tingnan yan, magiging trigger siya. Tapos nakikinig kayo sabay ng Love Radio, Sunday Golden Morning. Oo. Michelle, my bell. Oh. Para, Michelle. Oh, tingnan mo. Lahat na lang. Kahit hindi Michelle, naging Michelle. Per Michelle from the ocean. Diba? Hindi trigger yan. Nako. Ang mga babae pa naman, napaka-historian po Ay, namin. Kung gusto talaga namin balikan yung mga bagay na tumatatak talaga sa utak namin yan. Ito nga, yung sinasabi namin historian kami, tumatatak sa utak namin. Nakatago lang yan sa part of our brains na kapag kanilabas, kapag kanilabas, definitely detalyado. Detalyado. Tsaka papang bato mo talaga eh. Oo. Nasa utak pa yan ha. Oo. What more yung nakatatak sa dibdib. Andiyan yung visual eh. Very visual siya. Michelle. Oo. Diba? Palibhasa sinasaktan mo ako kasi yung nasa dibdib mo, si Michelle. Diba? Tapos, diba, halimbawa nanganganak ka, tapos yung assistant ng OB-GYN pumasok. Tinanong mo siya habang nagle-labor, diba? Sabi mo sa kanya, anong pangalan mo, nurse? Habang hirap na hirap ka, Michelle po, ma'am, diba? Titingin ka sa asawa mo, tingnan mo hanggang sa labor pains! Michelle pa rin, diba? Tingnan mo yan. So, laging may trigger yung pangalan na kung ano mang nakatato, kung Michelle man yung nakatato dun sa dibdib. It's always a trigger. True. Ayan. Posibleng halimbawa, hindi trigger sa inyong dalawa, pero sa'yo, magiging trigger siya. Walang pakialam na kasi pass naman sa boyfriend mo, pero sa'yo, hindi mo man sabihin sa kanya na sa utak mo tatakbo at tatakbo yan eh. Yan. Ganon. So, kinakailangan nyo i-settle yan, Cheska. Kasi Hindi issue siya pwedeng ngayon hindi. na hindi pa Correct. kayo kasal, lalo na pagkasal kayo.
Yung mga pinagbabanggit namin, posible mangyari Mga yan. senaryo talaga ng mga utak namin yan, ng mga narinig na namin, Ayan. maaaring nangyari sa amin, 'di ba? So, kaya memorize na namin yung mga possible na scenario. Tsaka yun the fact that you expressed it, Oo. na hindi ka komportable, Correct. hindi ka masaya, 'di ba? Tapos hindi niya ginawa ng paraan. Naku, nakaka-nervous, napaka-red flag. Imaginein mo, nag-holding hands kayo, saya-saya kayo, punta kayo sa counter ng Jollibee. Oh, 'di ba? Tas yung pangalan nakalagay, nameplate Michelle. Michelle, biglang nagbago yung timpla ng Diba? mukha mo. Tingnan mo yung dating favorite mo na peach mango pie. Oo. Pinakain mo sa kanya na mainit, di ba? Sa galit mo. Kainin mo to na mainit. Ayan, Total naman na nag-serve sa atin na kahera si Michelle. Di ba? Galit na galit. Tapos nagpapagasolina ka, biglang tumigil doon sa Michelle na naman. Ganyan. Tingnan mo. Ayun nga, sabi Oo. ng digital, pag magpapalit sila ng gulong, tas yung brand ng gulong, Michelin. Oo, At mag-aawas. ito na, Oo. hindi na kayo kahit kailan makakakain Oo. sa restaurant na Michelin star. Tama, oo. Sipin mo yun, never ka makakakain sa masasarap na restaurant Oo, na yan. tapos yung nagda-drive yung Han, wala na tayong gas. Ayan Michelle, Okay, tama ko. Ay, nagagalit siya. Michelle, talaga? Michelle na naman. Tapos, hindi pa kayo tatanggap ng mga bisitang ngongo. Bakit? Sige nga, Nicoliana. Explain mo sa amin. Bakit? Ituloy mo. Bakit? Bakit? Sige na, please. Bakit, Nicoliana? Wala nang oras, di ba? Bakit? Hindi na kayo, magiging ano na kayo, magiging Itawid mo. magiging mapang-api na kayo kasi hindi na kayo tatanggap ng mga bisitang ngongo. Bakit? Kasi? Kasi nga, pag nagsalita siya, maalala mo pa rin si Michelle Ayan. kapag ka pinasa niya yung pitchel. Ang imasa ng Michelle. Ayoko na! Nako. So, Ayan. big deal siya. Isipin mo, umabot na tuloy sa may kapansanan. Ayan. Pareho din po kami may kapansanan. Oo Mga naman, PWD po kami. ni Diego Bandido. Ganun talaga. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Cheska. Kita nyo, pati kami apektado Kaya nga, sa issue ninyong mag-asawa. nakakaloka. Lagay natin sa podcast to. Oo. Podcast to ha. Oo. Sabi nung digital, pati daw yung bag na may kaela. Correct. Tingnan mo, Oo. hindi na, malayo na nga sa Ayan Michelle na. Binigyan ka ng regalo ng asawa mo na bag. Honey, para diba? sa'yo. May kaela yung Oo. brand. Ay, Oo. naalala mo si Michelle? Ako bibigyan mo. Hindi ito matatapos. It will not end. Tama. Oo. Kaya, sabihin mo dyan sa jowa mo, gawa niya ng paraan bago Oo. kayo ikasal. Tapos isipin mo kung nag-organize kayo ng wedding, yung event organizer, di ba? Michelle